Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa naksakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin ka sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. So, tayo po ngayon ay nasa ikaluwang gabi ng ating Misa Triduo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Mga minamahal na kapatid, nung late 90s po hanggang early 2000, meron pong isang banda sa Pilipinas, ang banda, no? Ang kumanta ng ganitong awit. No? Ang sabi doon sa lyrics, "Gusto kong bumait, pero di ko magawa." Ang banda pong yan ay ang bandang Death Threat. Na po, pinasikat po nila ang awit na "Gusto kong bumait, pero di ko magawa." Mga minamahal na kapatid, ang awit pong ito siguro ay inspired mula dun sa ating first reading ngayong araw, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi ni Apostol San Pablo, "Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa." Maging si San Pablo, na kinikilala natin bilang masugid na tagapagpahatid ng mabuting balita sa mga hintil, ay nakaranas ng parang existential experience nung pagtatalo ng mabuti at masama sa kanyang kalooban. Katulad nung awit, "Gusto kong bumait, pero bakit parang hindi ko magawa?" Sabi ni San Pablo, ang ibig ko naman ay mga mabuti, ngunit hindi ko naman magawa ang mabubuti kong ninanasa. Kung hindi, ang masamang hindi ko ibig ang aking ginagawa. Actually, we share this experience with Saint Paul and with the Song of the Death Threat. No? Tayo rin malimit, alam naman natin talaga yung mabuti. At hanggat maaari, yun yung gusto nating gawin.
Pero may mga pagkakataon na nahuhuli natin ang ating sarili na imbis yung mabuting alam natin ang ating gagawin, yung hindi mabuti na ayaw nating gawin kung minsan ang ating nagagawa. At yun ay karanasan ni San Pablo. Nag-struggle po siya dito. Gayon, bakit natin kinikilalang santo si Pablo gayong naghihirap siya sa tunggalian ng mabuti at ng masama sa kanyang sarili? Bakit natin tinatawag na San Pablo? Bakit kinikilala sa San Pablo na haligi ng simbahan katuwang ni San Pedro, no? Ang dalawang ito ang pillars of the church, no? Saint Peter and Saint Paul. Gayong nag-struggle sa kasalanan si San Pablo, bakit natin kinikilala na siya'y isang banal, na siya'y isang mabuti? Gayong hindi naman yung mabuting gusto niya ang kanyang ginagawa at yung masamang hindi niya ibig ang madalas niyang ginagawa, katulad din natin, mga minamahal na kapatid. The answer lies on the last sentence of this reading for today. Sabi ni Saint Paul, sabi niya, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Napakaganda ng sinabi ni Saint Paul. Sabi niya, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. No? Saint Paul knows very well his struggles, no, between yung tunggalian ng mabuti at masama. Alam niya yon, at sa kanyang kakaniyahan, sa kanyang sarili, mahihirapan siya talagang piliin yung mabuti. Dahil malimit, ang napipili niya ay masama. Pero ano ang saving factor? Ano ang saving grace ni Saint Paul? Sabi niya, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. When we were baptized, nilinis tayo sa kasalanang mana. Pero hindi nangangahulugan nun na hindi na tayo matutukso at mahuhulog sa gawaing masama at sa kasalanan. Patunay ito ng kwento ni San Pablo at patunay ito ng kwento natin kahit po kaming mga pare. No? Hindi nangungulugan na kami pare, nagmimisa, ay wala kaming kasalanan. Katulad nyo rin, kami ay nagsusumikap at gumagapang sa tunggalian ng mabuti at ng masama sa aming sarili. Pero ano yung biyaya? Salamat kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito yung paalala sa atin. Sa ating sarili, mahihirapan talaga tayong hindi mahulog sa kasamaan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat kay Jesus na nagpapalakas sa atin. Kaya nga nabanggit din ni San Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, no? Hindi ko ipinagmamayabang ang anumang nasa akin. Bagkus ang ipinagmamayabang ko ay ang aking kahinaan, ang aking kasalanan, sapagkat kung kailan ako mahina, doon ako malakas. For when I am weak, it is then that I am strong. No? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa akin. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, mukhang nagalit, o hindi man nagalit, ay iba ang tono ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nakikinig sa Kanya. Sinasabi niya, kapag humangin mula sa kanluran, sinasabi niyong uulan. At kung umihip ang hangin mula sa timog, sinasabi niyong iinit. At gayon nga, ang gagaling niyong bumasa ng tanda ng panahon. Pero bakit hindi niyo mabasa ang tanda ng kasalukuyan? The signs of the times. Bakit hindi niyo mabasa ang tanda ng kasalukuyan? Bahagi po, ito yung paalala sa atin, to read the signs of the times. Bahagi po ng pagbasa sa tanda ng kasalukuyan ay yung ating mapagpakumbabang pag-amin na tayo ay nagkakamali,
na tayo ay nagkakasala. At pagkakilala mo at pagtanggap sa iyong sarili. Marami po kasing mga tao ang nagsasabing, kahit ako may karanasan, hindi na ako mangungumpisal, Father, hindi naman ako nagkakasala. Wala naman akong kasalanan. No? Meron bang taong walang kasalanan? Ang isang taong walang kasalanan, alam po, si Mama Mary lang. Sapagkat siya'y pinaglihing, walang kasalanan. Tayong lahat nagkakasala. Ibig sabihin, bahagi ng pagbasa sa tanda ng kasalukuyan ay ang pagbasa mo sa iyong sarili. Kung hindi mo kayang basahin ang iyong kahinaan, ang iyong pagkukulang, ang iyong kasalanan, hindi mo talaga mababasa ang tanda ng panahon. Sinasabing, nasa kalahati ka na daw ng paggaling kapag alam mong ikaw ay may sakit. Yung alam mong ikaw ay may sakit, nasa kalahati ka na ng paggaling. Bakit? Kasi kung hindi mo alam na may sakit ka pala, hindi ka gagaling. Hindi mo alam na may sakit ka eh. Ganon din yung ganon din yung pagkakamali at pagkakasala. Kung alam mong nagkakamali ka, kung tinatanggap mong nagkakamali ka, kung tinatanggap mong paminsan-minsan, pumapalya ka, sumasablay ka, pinipili mo yung mali kaysa sa tama, ibig sabihin, nasa kalahati ka na ng pagpapakabuti. Bakit? Dahil alam mong nagkakamali ka. Ang problema, kapag para tayong mga mapagpaimbabaw, katulad nung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, mga mapagpaimbabaw. Sino ba yung mga mapagpaimbabaw? Yun yung mga taong ang tingin sa sarili perpekto. Yun yung mga taong ang tingin sa sarili hindi nagkakamali. Yun yung mga taong ang tingin sa sarili hawak niya ang lahat ng katotohanan sa daigdig at sa mundo. And so this is the message of our second day of Triduum. Mabasa natin ang tanda ng panahon. At kabilang sa pagbasa ng tanda ng panahon, ang mapagpakumbabang pag-amin na tayo'y nagkakamali, na tayo'y nagkakasala. Katulad ni San Pablo at katulad ng kantang death threat, masabi rin natin sana, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero laging may biyaya. Salamat sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung tayo lang, hindi natin ito magagawa. Let me end my sharing by this story. Sino po dito yung may alagang aso? Taas ang kamay. O halos lahat. Ako rin may alagang aso. Kahit walang alagang aso, tayo daw po lahat, meron tayong alagang aso, dalawa. No? Dalawang aso yung alaga natin. Yung isa, yung bad dog, at saka yung good dog. No? Yung bad dog at yung good dog. At yung bad dog at good dog daw, laging naglalaban. Laging naglalaban yung bad dog at yung good dog. Sino kaya po sa tingin nyo ang mananalo sa labanan ng good dog at bad dog na alaga natin? Sino sa palagay nyo ang mananalo? Sino po? Taas ang kamay, nagsasabing good dog ang mananalo. Taas ang kamay. Okay. Parang ilan lang? 4, 5. Taas ang kamay, nagsasabing yung bad dog ang mananalo. Taas ang kamay. O merong 6. Mas marami atang naniniwalang mananalo ang bad dog Pero sa tingin nyo, sino ba talaga ang mananalo? Alam nyo ang mananalo kung sino? Kung sino yung lagi nyong pinapakain. Kung sino yung lagi nyong pinapakain. At ang bad dog at good dog na yan, nasa loob ng ating puso. Lagi siyang nag-aaway. Ngayon, sino ang mananalo sa good dog at sa bad dog? Ang desisyon, nasa sa inyong mga kamay. Kung sino ang lagi nyong pinapakain, siya yung
nananalo. Sana pakainin natin ng kabutihan, ng pagsusumikap na magsimula kapag tayo bumabagsak sa tulong ng biyaya ng Diyos, ang mabuting aso na ating alaga sa ating puso. Nang sa ganon, siya ang manalo sa labanan ng good dog at ng bad dog. Amen.